Kapag mali ang motibo, asahan mo. Disaster ang kauwian niyan, kaibigan. Maaaring nakuha mo agad sa sarili mong kapamaraanan at hindi mo hinayaan ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Pagmasal mo sa kalagitnaan, sa hangganan, papamulat sa iyo ng Diyos na hindi tayo magtatagumpay. Sa mga business, sa mga karir, sa goal natin sa buhay, kahit alam mo maganda sa paningin mo, kapag hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari, kaibigan. Maaring minsan, dinadahilan natin, kinakatwiran natin na ito ay sa gawain ng Panginoon. Ika nga, ang lagi natin dinadahilan. Ang problema, sa halip na ang Diyos ang gagawa, nilalagay natin sa ating mga kamay. No? Sa halip na hinahayaan natin ang kapamaraanan ng Diyos ang mangyari, ikaw mismo ang gumagawa ng kapamaraanan. Kaibigan, ilang beses ka bang nanalangin sa hinihingi mo? Naging seryoso ka ba? O dumaan lang? O minsan lang panalangin ang nangyari sa buhay mo nang humiling ka? Para bang nanalangin ka ng hindi mo talaga kailangan? Iba kasi yung nananalangin na talagang iniluluhod mo sa Panginoon, inilalapit mo, iniiyakan mo, dahil kailangan mo talaga. Siguro kung mahihingin tayo sa Panginoon, una, yung paglago natin sa harapan niya, yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi pag yan ang inuna natin, lahat mababago na lahat. Kasi yan ang dapat nating unang gawin. Kinukuha natin ang trabaho ng Diyos eh. Ganun tayo eh. Inuunahan natin siya. Matuto tayong maghintay, kapatid. Alam niyo ba na lahat na nakakuha ng pangako ng Diyos, naghintay sila. Mahaba ang kanilang pasensya. Marami sa mga karakter sa Biblia gaya ni Abraham. Alam niyo ba na naghintay siya ng 25 years para kay Isaac? Ang tagal, di ba? Nung tayo, baka hindi na tayo makatiis eh. Sabi natin eh, ayaw ko na, give up na. Wala nangyayari sa aking mga panalangin. No? Si Moises waited for 40 years to become a deliverance. Biro niyo, 40 years, ang tagal. Eh ikaw nga, maghapon pa lang hindi sinagot ng Panginoon ang panalangin mo, eh parang ayaw mo nang bumalik o magsimba muli, di ka? Parang nagtampururot ka na agad. And Joseph, tingnan nyo, waited for 13 years to become a governor. Wow, 13 years bago siya nakaluklok bilang isang governor, no? At ito ang mas matindi talaga sa lahat. Jesus waited for 30 years bago siya naging minister. Oh. Ganun tayo, matuto tayong maghintay. Kaya tayo pinaghihintay because God wants to expect what is the best for you, kaibigan. Maganda ang plano ng Panginoon sa iyo. No? Maghintay ka lamang. Napakaganda ang patience, ang kapamaraanan. Ito ay kung saan ay tinitingnan ng Diyos kung hindi ka susuko. Maaring agresibo ka this week, this 2 months, pero pagdating ng patatlong buwan, anong balik ka ulit sa dati mong mga ginagawa? Oh, paano ka bibigyan ng award ni God pagka ganun, di ba? Malay mo kung ang plano sa iyo ni God ay for 5 years bago sagutin niya yung panalangin. Tapos sagot lang tayong ganito na malayo sa Kanya. Ibibigay pa kaya sa atin yan? Sa tingin mo? Oh, diba? God's greatest work is on the time. Nasa tamang panahon. Ang napakagandang biyaya sa atin ng Panginoon, no? Na tayo ay naghihintay, no? While waiting, God is working. Kung isipin na kaya ka naghihintay, habang naghihintay ka, walang ginagawa ang Panginoon. No. Tanggalin mo, burahin mo sa isipan mo yan.
Lagi mong tatandaan sa puso mo na God is working. Sa Romans 8:25, gaya ng nasasabi dito sa scripture na ito, ngunit kung tayo ay umaasa sa hindi natin nakikita, naghihintay tayo ng may pagtitiis. Magtiis ka lang, kaibigan, at manalig sa Panginoon. Ibibigay niya lahat sa iyo ang iyong mga kahilingan, sa iyong mga panalangin.